Hey folks, may damit ako. Bakala nyo. Anyways, napanood ko yung Batang Quiapo episode 379 and malamang nakarating na sa inyo, sadly, ito yung episode kung saan pumanaw na si Bubbles, aka Samantha, na played by Ivana Alawi. So, ano masasabi ko dito? Yeah, it's a sad scene, but sige, positive muna tayo. Yung shot na kumakalat na sa Facebook, yung sa may and everything, sa may tubig and may bahay-bahay. Maganda talaga siya. I mean, it's not pulang araw levels, but yeah, maganda talaga siya. So, I don't know, but mayroong bashers na nagsasabi pangit daw. But yeah, maganda siya. Ngayon, yung sa pagkawala naman ni Bubbles, so noong una, kasi nung tinamaan si Bubbles, tapos si Tanggol, imbis na dalhin sa ospital, iniwan, nakakaloka lang, gaganti kita, parang, diba, priority mo dapat dalhin sa ospital pag may naganyan. So, alam mo yun, kung nag-iisip dun si Tanggol, at yung mga kasama sa bahay ni Samantha, diba, aka Bubbles, my God, di sana buhay pa siya ngayon. Imagine, nakatingin lang sila, iniwan sa gitna na may basaan, tapos wala man lang first aid or anything, nakakaloka. Diba? Wala bang ibang tela sa bahay para ibalot nyo or something, alcohol para isanitize nyo? Nakakaloka lang talaga. Yun yung nakakalokang part dun eh. Bakit ganun? Diba? At least yung kay Soliman Cruz, diba yung kay Celso, yung sa lolo ni Bubbles, diba? Lolo ba tatay? Anyway, so tama lolo. Kapanipaniwala. Diba? Kapanipaniwala. Ang hindi lang kapanipaniwala doon, alam mo nang yung kalaban mo, diba si David, diba, gun yung hawak, tapos papanlaban mo blade, pero Samurai X. Bakit gano'n? Basta in fairness dahil dito sa episode na to, try ko magbalik loob uli sa Batang Quiapo. Total, may 2 araw naman na walang pulang araw. So, yun na nga. I don't think may time pa ako silipin ng Widow's War. Nainisip ko anong mangyayari kasi nga, diba, alam niyo naman yung kay Sandro. Yung kasi nun, creative consultant, parang involved dun, isa dun sa 2 involved. And, well, tsaka na yung opinion ko about that. Balik tayo sa Batang Quiapo. Yung isa pa dong nakakaloka, nakita na nga niya na, at saka, walang check, walang hindi chinek yung pulso, hindi chinek ko, hindi matay lang eh. Diba? Wala talaga eh. Talaga kung nadala talaga yung ospital si Bubbles. Pero ang pinaka-lesson talaga dun, ito sinulat ko din to, I think sa Twitter ko or sa Facebook ko. Diba si Olga /Aling Beng, putya grabe yung karma sa kanya, diba? Indirectly, parang siya yung tumuda sa mga anak niya eh. Kasi 'di ba kakapahante niya kay Tanggol, putya bumalik talaga sa kanya, 'di ba? Natodas yung mga anak niya. So parang karma is a B. Yan. Ano pa ba yung sasabihin ko? Wala, yun lang. Tapos ay ako. Yung pala. Inisip ko, no, paano kung may makakapanood ng foreigner ng Batang Quiapo, no, tapos iisipin niya ganito yung Pilipinas, ganito sa Quiapo, putya, yung mga, di ba, may lumalabas, may mga tirador, may mga blade, parang baril, nag-ano na lang nagtitira na lang in broad daylight, mga ganong thoughts lang. So, yun lang ang masasabi ko. I can really see why the massa loves this, kung bakit 600,000 concurrent views siya. Diba? Hindi ako magtataka kung tataas pa. Kasi diba si David Boy pa. So, pag si David naman ang natepok. Pero feeling ko papatagalin nila buhay niyang masamang damong yan eh. Because he's so good and he's so evil. At saka kailangan manganak muna si Diba? Anong pangalan dito? Si Camille kailangan manganak muna bago mategi si David. So, yun lang.